Sabay-sabay po natin na basahin ang Beatitude. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called sons of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Purihin ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Okay, so review lang po. Ano po ba ang Beatitudes? Ito po yung paunang mga pangungusap ng Panginoong Hesus. Sa may Matthew chapter 5, makikita niyo po yan. Yan po yung kanyang pambungad. Ano nga po nga uli ang team ng pagparito ng Panginoong Hesus? Yung team ng kanyang pagtuturo, it's all about the kingdom of God. Okay, so kaya mahalaga po yun, yung pakay ng Panginoon. So that yung lahat ng pagtuturo ay doon din nakadirect. Kung saan yung direction ng Panginoon, doon din tayo. So hindi tayo po pwedeng gumawa ng ibang direction. Okay, so ang Beatitudes all about the blessings. Kanino? For the heirs of the kingdom of God. Okay? So it proclaims God's blessing to those who possesses what? The royal virtues and qualities. Okay. Yung last time, pinag-aralan natin yung first Beatitude at ang unang-unang binanggit ng Panginoon is the poor in spirit. Ano nga po yung poor in spirit? Sila po yung mga tao na nakita nila yung kanilang spiritual need, yung pangangailangan. In contrast, doon po sa tinatawag na self-sufficient, self-reliant, or self-dependent ones. Okay? So may mga tao po kasi na hindi na kailangan ng Panginoon. Kasi meron silang hinahawakan, meron silang sinasandigan sa mundong ito, they don't need God. All they need is yung kanilang possessions, yung kanilang yung kapangyarihan sa mundong ito, yung kanilang katanyagan, pero lahat ng iyon ay rabi sa harapan ng Panginoong Hesus. Okay, so yun po yung start natin sa pagpasok sa karya ng Panginoon. Yung we declare ourselves bankrupt before Him. Regardless of our status here on earth, ikaw man ay mayaman, ikaw man ay mahirap, ikaw man ay malakas, mahina, may pinag-aralan o wala, doon tayo mag-start lahat. Bababa tayong lahat upang tayo ay makapasok sa karya ng Panginoon. That is the starting point. That is the key to the kingdom of heaven. Okay, so by humbling ourselves, we are exalted. By dethroning ourselves, we are enthroned by Him. So last time na pag-usapan natin na sa atin madali yun eh. Amen? Kasi nag-work yung Holy Spirit sa atin. Kaya natin nagawa yun na ibaba yung ating mga sarili. Pero sa ibang mga tao, hindi po ganun. Hirap silang i-recognize si Christ. Hirap silang magpakababa sa harapan ng Panginoon. So until such time na sila ay gapiin ng minsan nakakita ako ng mga taong may kapangyarihan, nakakita ako ng mga taong nasa matataas na posisyon sa lipunan natin o mga mayayaman, may pinag-aralan, pero nung sila'y ginapi na ng karamdaman, ay talagang grabe yung tiklop. Kulang na nga lang araw-araw nandun ako para ipag-pray sila. So nakita po natin pero hanggat malakas sila, they don't need God. Salamat nga sa Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon hanggat bata pa tayo, hanggat malakas pa tayo. Di ba? Tinuruan na tayo ng Panginoon na bumaba para tayo makapasok sa kingdom niya. Amen. Okay. The second beatitude ay sa may Matthew chapter 5 verse 4, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. O wag niyo pong mami-misinterpret yung mourn ha. Kasi yung salitang mourn, pagluluksa yan sa Tagalog. Baka kalain natin, kailangan may manamatayan, magluluksa ka.
Hindi po yun ang pinag-uusapan dyan. Ang pakay po, it's all about the kingdom of God. Amen? So, ang mourning ay tumutukoy doon po sa tinatawag na the necessity of repentance sa pagpasok ng isang taong makasalanan into the kingdom of God. Okay? So, kaya nga ang tanong dito, blessed are those who mourn. Mourn for what? Ano yung pinagluluksa natin? Amen? Alam natin we are referring to repentance. Ano yung pinagmumourn natin? Ito po, mourning for our spiritual rebelliousness and lawlessness. Yan po yung pinagluluksa natin. Amen? Yung ating kasalanan. Nakita natin na nananalaytay sa laman natin yung kasalanan. Nakita po natin yan. Kahit anong tayo na born again, di po ba? Nakita natin, nandun pa rin yung, itong katawang ito, talagang tama yung sabi ni Apostle Paul, sold out to bondage to sin. Kahit na tayo mga na-born again na, nakikita pa rin natin talaga yung kung gaano ito kalalim nahulog sa kasalanan. Lahat tayo, witness tayo dyan. Di ba? Kasi nga, nung pinanganak ka sa mundong ito ng makasalanan, nasanay ka. Buong buhay mo, lumaki ka, kapiling mo yung mga tao na sa kadiliman. Kapiling mo yung mga taong patay. Kabilang tayo doon. Mga taong pinag-aharian ni Satanas. Kaya nakikita natin ngayong tinawag natin ng Panginoon, nakikita natin yung pinanggalingan natin. Na grabe, ito talagang sinful flesh natin. Kaya no wonder ang ilang mga Kristiyano, grabe yung struggle pagdating sa kasalanan. Amen? Kunyari ikaw, dati kang sugarol, dati kang adik, dati kang manginginom, dati kang babaero. Kahit sabi mo na born again yan, struggle pa yan, nandun yung struggle niya. May mga ilang kapatid nga tayo, yung paninigarilyo, it takes years bago nila na-give up yun. Amen? Yung iba, yung pag-iinom. Iba't iba yan eh. Yung iba, yung anger. Kasi nga grabe yung pagkakahulog nito sa kasalanan. Kumbaga sa pinanday yung ating katauhan, pinanday tayo ng kasalanan. And then, i-reshape tayo. Ngayong nasa kingdom tayo ng Panginoon, i-reshape na tayo ng Panginoon into His likeness. Di ba? Muli ka ng, kumbaga saan muli kang nilililok ng Panginoon eh. Hinihubog ka. And that is not a short procedure. It takes a long life. Magpahanggang ngayon sa atin. Ilang taon na tayo sa Panginoon. Amen. Yun na po yung tinatawag na sanctification. So, iba po yung na-born again ka, it's only just the beginning. Amen. Don't expect too much sa na-born again. He's just a babe. Baby pa yon. Kahahango pa lang sa hornuhan, sa pugon ng kasalanan. Amen. Ang kagandahan sa na-born again, God declared him justified. Alam niyo ba ang salitang justified? That is a very important word. It is a legal word. Declaration ng court of heaven na ang taong ito na kanyang dating enemy, ang taong ito na makasalanan, is declared absuelto, acquitted. Oo, napawalang sala. Declared yun by heaven, by the court of heaven, by the God of justice. Yun po ang justification. Yun po yung nangyari doon sa tinatawag na born again. Amen. So, yung na born again po mga kapatid, hindi po yung, alam naman po natin meron kasi yung part ngayon na tinatawag na easy believism. Ano po ba yung easy believism? Yung na parang napakadali na lang ngayon ma-born again. Just reciting a short prayer, lalo na po yung tinatawag nating prayer of acceptance, akala natin sufficient na yun. Pag siya ay nag-recite na ng prayer of repentance, akala natin sufficient na yun, born again na kagad siya. Actually, that's wrong. Amen? Ang pagiging born again ay hindi tao ang nagdidictate.
It is the Holy Spirit. Ang born again is ipapanganak ka from above by the Holy Spirit. Amen. Ang ginagawa mo lang, tayo mga tagapagturo, ay nililid lang natin yung mga tao papunta sa kaharian ng Diyos. Amen? Ituturo natin yung salita ng Panginoon, ipapakita natin yung kasalanan, ipapakita natin yung kabanalan ng Panginoon, yung requirement ng kingdom. And then, may trabaho ang Holy Spirit sa part na yon. At ang trabaho ng Holy Spirit doon ay yung tinatawag na regeneration. Sa regeneration, ito yung kasama doon yung tinatawag na, alam mo yung regeneration, yung born for the second time. Rebirth. Yun po yung born again. So sa rebirth, ano ang nangyayari? It is the work of the Holy Spirit na kinoconvict niya yung heart natin into repentance. Ang repentance, yung ating pong pag-uusapan ngayon, is not orchestrated by men. It is not manipulated by men. It is a pure work of the Holy Spirit, ang regeneration. Amen? Wala tayo na i-contribute. Tingnan nyo to mga kapatid. During the creation, ginawa ni God ang langit at lupa. Kailang ginawa ang tao? On the 6th day. Tama? Kung kailan tapos na ang lahat. Tama po ba? Tapos na lahat nung ginawa ang tao, even yung animal na una pa sa kanya Ano po yung reason behind nun? What is the logic behind? Ang tao, completely, wala siyang naitulong sa creation. Wala siyang naikontribute totally ang tao. It's all by the grace of God. Ganun din ang kwento sa regeneration, wala na-contribute ang tao. It is a pure work of the Holy Spirit. Amen. Okay. So, kaya nga mahalaga na maintindihan natin yun, kung ano yung nangyayari sa bawat stages ng ating kaligtasan. Nagwo-work ang Holy Spirit sa atin. Kaya nga rito sa ating pinag-uusapan, di ba, na-quote natin last time na, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And unless a man be born by water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Verse 3 and verse 5. Magkaiba yung emphasis. Yung isa seeing, yung isa entering. Okay, so, importante yung work ng Holy Spirit, born by water and spirit. It is the regeneration, sabi nga ni Apostle Paul, the washing of regeneration. Kasama dun sa regeneration yung tinatawag na lilinisin ka sa lahat ng iyong kasalanan. Amen? Yung tinatawag na justification. Patatawarin ng lahat ng iyong mga kasalanan. At si God ang magkukos sa iyo ng heart of repentance. It is all pure works of God. Hands off ang tao doon. Amen? Hands off ang tao doon. Okay. So, kaya dito, sa isyong ito, bakit tayo natutong mag-mourn sa ating kasalanan? Because the Holy Spirit, we are quickened by the Holy Spirit. Yan po yung word na ginagamit sa may Bible. Quickening. Kasi nga, patay nga tayo Ang puso natin, dinescribe sa Ezekiel 36 na talagang bato, yung heart natin. What do you expect sa bato? Sobrang tigas niyan. Amen. So, tumitibok ba ang bato? Wala. Talagang tigas yan So, yung Holy Spirit may kapangyarihan na palitan. Kaya nga sa Ezekiel pinakita yung parang operasyon, tinanggal yung pusong bato at pinalitan ng puso ng laman upang tumitibok talaga yung puso ng laman. Amen. So, ganun ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya, nailid tayo sa repentance. It is a pure work of the Holy Spirit. Kaya rito,
Kaya tayo natutong magsisi sa ating mga rebelliousness, sa ating lawlessness, kasi ipinakita ng Holy Spirit yung ating kasalanan, yung ating totoong kalalagayan. Kasi dati we are not aware of it. Kasi nga we are used to sin. We are given to sin. Unless the Holy Spirit intervenes sa ating buhay, by no means ang tao makikita niya ang totoo niyang condition. It is a pure work of the Holy Spirit. It is grieving over our sinful ways, our wasted time is spent in indulging our sinful desires. Hindi yan nakikita ng mga politiko, ng mga mayayaman, ng mga dakila sa lipunan. Ang nakakita lang yan ng totoo niyang kalagayan ay yung mga taong kinahabagan ng Diyos, tumanggap ng Espiritu, at binigyan at inoperahan yung puso niya, pinalitan ng pusong tumitibok para sa Diyos. Ganyan ang ginawa niyang lahat sa atin. Kaya tayo naririto ngayon. Na-endure natin ang Word of God. Tignan ninyo ang taong makasalanan. Kahit napilitin niyang umupo rito. May mga nag-attempt naman, mis nakikita ko nga eh. Actually, nung last Sunday, may nakiupo sa atin rito. Alam kong unbeliever siya. Hindi siya nakatagal sa preaching. Siguro mga halfway. Siguro pinagbigyan niya, nahiya siyang umalis kasi nandyan na siya. Pero maya-maya biglang isang snap ng finger, wala na siya. Kalagitnaan ng preaching, hindi niya ma-endure eh. Kasi nga, yung puso niya bato. Sarado yung mata niya, wala siya makita. Parang pag nakikinig siya ng Word of God, it is a waste of time. Ganon ang kalalagayan ng taong patay. Wala siyang makita. Yung heart niya, hindi tumitibok para sa Panginoon. Ibang-iba ang kalalagayan ninyo, kayo na mga na-born again. Amen. Kaya nga, tatandaan natin, ang isa sa mga feature ng totoong repentance ay meron siyang tinatawag na godly sorrow. Alam mo yung godly sorrow, yung alam natin yung sorrow, hindi po ba? Pamimighati. Pero this time, yung pamimighati natin, hindi dahil sa namatay na yung artistang iniidolo mo. Or hiniwalayan ka ng girlfriend mo, hindi yun yung hindi tayo doon na mamimighati. Namimighati tayo kasi yung Holy Spirit, inooperahan yung puso natin. Amen? At iyon yung naglilid sa atin during the operation, kasi ang heart mo, di ba, pag bagong opera ka, talagang ramdam na ramdam mo yung pain. Di ba? Ramdam na ramdam mo yung mga talagang, kaya grabe yung ang repentance ng tao. Kasi yung puso niya talaga super tender. Super tender ang heart niya. Yung pong tawag doon is godly sorrow. Ngayon, sinabi rin po yan ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 7, verse 9 to 10. I now rejoice, not that you were made sorrowful, but that you were made sorrowful to the point of repentance. For you were made sorrowful according to the will of God, so that you might not suffer loss in anything through us. For the sorrow that is according to the will of God, what? It produces repentance without regret, leading to salvation. So nakita po natin na ang totoong na born again, nag-operate ang Holy Spirit sa kanya. Amen? Nag-operate yung Holy Spirit sa kanya, at kaya yung taong iyon nag-start mag-seek sa Panginoon. Alam mo, mahirap mag-pray kapag hindi ka inuudyok ka ng Holy Spirit. Alam mo, even yung ating prayer, lahat yan eh. Yung ating pagsisisi, yung ating pananampalataya, yung ating paghanap sa Diyos, yung ating pananalangin, yung pagmimithi na makapaglingkod sa Kanya, it is all work of the Holy Spirit in us. Kaya ang tao, wala siya may pagmamalaki. Amen. Lahat ng iyon ay working ng Holy Spirit sa atin.
But the sorrow of the world, yan po yung pagkakaiba. Merong godly sorrow, makalangit, at meron din yung worldly sorrow. So magkaiba po yan. Yung tao, kaya ito very deceiving kasi to. Minsan ang nagiging goal ng church ay yung umiyak yung mga tao. No. Sabi nga ni God sa Malakay, kahit na bahain mo ng luha ang aking altar, sabi ng Panginoon, hindi kita pakikinggan. Bakit po sinabi ng Diyos yun? Kasi nakikita ng Panginoon na hindi naman talaga yung heart talagang sa Panginoon. Kasi ang tao, tatandaan ninyo, maliban na si God ang mag-udyok sa kanya na lumapit sa Diyos, hindi siya makakalapit sa Diyos. Malinaw yun sa John chapter 6. Amen? Kaya nga sa may John chapter 2, bago mag-John chapter 3, di ba, ang discussion doon is born again. Sa may John chapter 2, mapapansin ninyo, ang daming lumalapit kay Christ because of the miracles. Pero nung sabi doon sa may last verse ng chapter 2, but Jesus Christ did not entrust Himself to the crowd. Bagamat itong mga taong ito nagpo-profess na para bang akala mo na nampalataya sa Kanya kasi sumusunod-sunod sa Kanya eh. Diba? Meron pang ang account sa John chapter 6 na gusto siyang gawing hari. Pero nilalayo ni Christ yung sarili niya kasi alam niya. Sabi ng John chapter 2, for He knows what is in men. Alam niya. Nakikita niya kung sino talaga yung lumalapit sa Kanya na inudyokan ng Holy Spirit at kung sino lang yung talagang alam mo yung mga nakikiuso lang. Iba yung intention sa paglapit sa Kanya. Alam ng Panginoong Hesus yun. Pero yung mga talagang inudyokan ng Holy Spirit ay talagang iba yan. Kahit na hindi mo i-invite yan, papunta yan. Amen? Kahit hindi mo sabihin magbasa ng Bible, magbabasa yan. Kahit na hindi mo ano yan na mag-pray ka, magpe-pray yan kasi Holy Spirit na nagwo-work sa Kanya. It is the working of the Holy Spirit. Kaya nga, maintindihan niyo ito kay Isaiah. Sabi nga sa Isaiah chapter 6, alam kong alam ninyo lahat ng ito. Sinabi, nung nakita niya yung holiness ni God, sabi niya, iyon ang tendency kasi eh. Pag nakita mo yung kabanalan ng Panginoon, makikita mo yung sinfulness mo. Tandaan niyo po ito. Ang tao na nakita niya ang kabanalan ng Diyos, automatically, ang response ng tao talagang makikita niya yung kung gaano kalalim yung kanyang kasalanan. Katulad na Isaiah. Nasabi na Isaiah, O Lord, I am a man of unclean lips. Amen? If we understand who God is and catch a glimpse of His majesty, purity, and holiness, then we are instantly aware of the extent of our own corruption. When we see God, we can truly see ourselves. It is only by grace that we could ever stand before the presence of the Holy God. Amen. So ngayon, tignan po natin, may mga ilang halimbawa po tayo rito ng tinatawag na yung repentance, yung kahalagahan ng repentance at saka yung mga taong self-sufficient o yung mga taong hindi nangangailangan ng pagsisisi. So, familiar kayo sa kwentong ito, the Pharisee and the tax collector. Amen? So, merong dalawang tao nagpunta sa templo to pray. So, nakita nyo yung motive. Ang tinitignan ni God, yung heart, yung motive. And then, itong isa na some people who trusted in themselves that they were righteous, meron palang ganun na ang tingin niya matuwid siya sa sarili niya at ang view niya sa iba, sinful. Okay? So, nanalangin at ang panalangin ng Pariseo, sabi niya, I thank you that I am not like other people. Swindler, unjust, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week. I pay tithes of all that I get. But the tax collector, kita niyo ibang-iba yung kanyang heart.
Yung tax collector, binabayo niya yung kanyang damdamin. Hindi nga siya makalapit sa Panginoon eh. Hindi nga siya makatingala. Tapos binabayo niya yung puso niya sa tindi ng kanyang pagsisisi. Dahil alam niya, nakita niya yung corruption ng kanyang sinful flesh eh. So yun po yung quality ng taong merong repentant heart. Nakita niya yung corruption, naging aware siya by the power of the Holy Spirit. Nakita niya yung corruption niya. At nakita niya yung kabanalan ng Panginoong Diyos. Nakita niya na katulad ni Isaiah, "Oh Lord, I am a man of unclean lips." Kaya sabi niya rito, "Oh God, be merciful to me. I am a sinner." Na-confess niyo na ba ito mga kapatid sa inyong mga sarili? Alam niyo, pag kayo ay nandito sa tagpong ito, ang ganda eh. Yan na yung part na pinakahihintay-hintay ng Diyos na gawin natin. Amen. Maraming religious na tao. Maraming tao nagpo-profess kay God. Pero ang inahanap ng Diyos yung repentant eh. Yun ang hinahanap niya. Katulad ng taong ito. Kung talagang tayo, we are serious about the blessings of God, ito ang pakamithiin natin na marating. Yes, there is tendency na maging parang Pharisees tayo tulad nito. Malaki ang tendency. Even yung mga born-again Christians. Mataas ang tingin sa sarili niya. Pero ang hinahanap ng Panginoon ay yung mga broken and contrite spirit. Katulad ng taong ito. "Oh Lord, oh God, be merciful to me. I'm a sinner." Umiiyak siya. Alam niyo, ang gandang tagpo yun eh. Yung dumating ka sa iyong prayer, yung dumating ka sa may time, sa yugto ng buhay mo, as you pray, pinarecall ni God sa iyo yung mga evil mo, yung ginawa mo, even in the past. Di ba? Kahit na matagal na siya, naalala mo, and then you repent, "Lord." Di ba? Yung iyak ka sa harapan ng Panginoong Diyos, umiiyak ka. Ang gagandang tagpo nun, that is the best part. That is the best part. Yan yung mga precious in the sight of the Lord, hinahanap-hanap niya. Kaya nga sabi ng Panginoon, tignan ninyo yung testimony ng Panginoon. "I tell you, this man went to his house justified." Amen? Si Jesus mismo nagsabi niyan. "Rather than the other, for everyone who exalts himself will be humbled, but he who humbles himself will be exalted." Alam mo, isa sa mga nakita ko, even among Christians, yung kasalanan ganito na nakikita natin yung sin ng iba. Pero hindi nakikita yung our own sinfulness. Totoo po ba yun? Alam mo ba, bakit tayo ganon? Kasi ganon tayo hinubog ng mundong ito. Galing pa yun sa luma nating pagkatao. Tingnan sa mundong ito. Pag yung may mga, kunyari, may fault sa artista, o pag mayroong fault yung pangulo o mga politiko o sino mga kilala na personalidad, ang galing nating mag-comment. Di ba? Napansin nyo? Ang mundo na nagpe-piesta pag may isa nag-fall, ay piyesta ang buong mundo. Pero wala yung mga tao na bigla niyang pinigil yung bibig niya. Ako din, sinner din ako. Amen. Kaya nga huwag kayong tumulad sa kanila, mga kapatid. Naalala ko nung bata-bata pa kami mga Kristiyano noon, masyado pa kami mapusok noon, nag-fall si Jimmy Swaggart into sin. Kilala niyo si Jimmy Swaggart, isa yung kilalang tele-evangelist next to Billy Graham. Si Jimmy Swaggart, kilalang tele-evangelist yun. Magaling na singer, pinsan niya yata si Elvis Presley kasi halos parehas yung boses nila. Nahulog yun sa kasalanan na hulog din sa may babae. Alam niyo ba, pinagpiestahan yun ng buong mundo. Even among Christians. Alam mo, minsan, yan ang babantayan natin mga kapatid. Para tayong, alam mo yung, wala rin tayong pinag-iba sa mundo. Pag may nag-fall into sin, kasama tayo nag-rejoice doon. Pati tayo chismoso rin eh.
Pati tayo, ini-spread din natin yung ano. Hindi ba dapat tayo, ang trabaho natin katulad ni anak ni Noah, nung nakitang nakahubad si Noah, patalikod na tinakpan ng mga anak niya yung covering. Unlike si Ham, na siguro pinagtawanan niya pa, kinuwento sa mga kapatid niya, kaya nagalit ang Panginoon sa kanya eh. So, nasaan tayo doon sa mga anak ni Noah? Alin tayo doon? Si Japheth, at saka sino yung isa? Shem. Shem and Japheth na patalikod nilang kinoberan, yung kahubaran ng tatay niya. Si Ham, nakita niya na wala siyang ginawa, sana siya na mismo yun eh. Hindi niya na sana kinuwento sa mga kapatid niya eh. Siya na mismo, nakita niya kasi nakahubad yung tatay niya, tinakpan niya na sana. Ano po tayo doon? Saan po tayo doon, kapatid? Diba? Kasi mahalaga po ito. Ganito, padali lang naman makita yan eh. Kapag may kapatid kang nag-fall into sin, what is your reaction? Yan, magandang palaisipan po yan sa atin. Kasi yan ang magpapakita kung ikaw ay yung katulad ng Pharisee o katulad ka nung taong repentant. Amen? Tayo mga kapatid, kaya nga ako ayok nakikinig ng balita nung kahit na sino eh. Kasi, kunyari, Kristiyano ang nag-fall into sin. Si God hindi siya after sa fall. Mas after si God sa yung pagbangon niya. Kasi sinabi ng Bible yan, the righteous may fall, but he shall rise up. Yan ang Kristiyano eh. So pag nag-fall siya, mag-ingat ka sa pag-comment sa fall niya. Mag-ingat ka. Amen? Kung hindi ka rin lang makakatulong sa pag-rise up niya, itiko mo yung bibig mo. Kasi tayong lahat ay haharap din tayo sa judgment seat ng Panginoon. Lahat tayo dadaan sa may mata ng Panginoon. Lahat tayo. Kaya maganda yung attitude na pag makatulong ka somehow, wag mong spread yung nakedness, especially ng kapatid mo sa Panginoon, di ba? Bagkus i-cover natin siya. Huwag tayong gagaya sa pag-spread. Katulad ng mundo na pinagpepiestahan, ang fall. Amen. Bagkus mag-hope tayo na makabangon yan. Okay. Ito, pinag-aralan natin to last week, yung sinful woman. Kitang-kita mo yung character doon ng repentant heart. Alam nyo, sa totoo lang, tignan nyo rito yung attitude ng isang repentant sinner. Ang babaeng ito, grabe. Grabe ang kanyang, dahil sa tindi ng kanyang repentant heart, ang tindi ng udyok ng Holy Spirit sa kanya, diniring niyang pumasok uninvited sa bahay ng isang Pariseyo. Alam nyo ba, ganito, pag ikaw ay sinner ka, identified kang sinner, nung time na yan, outcast ka. Pag ikaw ay tax collector, ikaw ay drunkard, prostitute, outcast ka. Ang tingin ng mga Pariseyo, malilinis sila. Wala silang communication sa iyo. Lalo na pagkakain, hindi ka po pwedeng upo. Hindi sila po pwedeng makiupo sa makasalanan. Kasi nga, holy sila, ito sinner. Ganun sila attitude nila yon. Pinangdidirihan nila yan. So ngayon, isipin mo na lamang, kaya nga one time si Jesus, kumakain siya with the tax collectors, yung mga sinners sa lipunan, and then ang pula ng mga Pariseyo, yung Panginoon ninyo, nakikikain sa mga drunkard, sa mga di ba? Yun ang pula nila. So that is the heart, that is the attitude of the Pharisee. Lagi siyang nakatingin. Yung criticizing eyes, andun siya. Pero ang Panginoon hindi ganun Tignan mo ang babaeng ito. Kahit na alam niyang i-ridicule siya, alam niyang i-reject siya pag pumasok siya sa may bahay ng Pariseyo. Alam niya yun Alam niyang pag pumasok siya doon, iinsultuhin siya, pagkasabihan siya ng lahat ng masasakit na salita, plus yung rejection, pagkatabuyan ka. Pero itong babaeng ito, daring, grabe. Dahil nabalitaan niyang si Jesus nandoon, kahit alam niyang bahay ng Pariseyo yon, talagang sinagasan niya, hindi niya pinansin yung
Kahit ano mang hilain man nila o palabas, kahit na ano nila, kung titignan mo yung action ng taong ito, para bang ridiculous, para bang taong ito, ano to yung, wala na to sa sense niya. Pero it is moved by the Holy Spirit. Yun ang mahirap doon eh. Pag ang Holy Spirit nag-move, ang hirap pigilan yan. Kahit nakakatawa ka sa harapan ng mga tao. Nakita niyo si David nung sumayaw siya sa harapan ng ano niya? Even yung wife niya, si Milka, di ko alam, hindi ko matandaan. Nagsayaw siyang ganun, sabi nung sa isip ng asawa niya, parang nababaliw siya, nakakahiya yung pinagagawa niya. O nagalit ang Panginoon sa kanya, nabaog siya. Kasi it is the work of the Holy Spirit, hindi mo po pwedeng ano yun eh. Amen. Kahit na napaka-awkward ng resulta, pag ang Holy Spirit, dinrive ka ng ganun, ang hirap nun. It is a pure work of the Holy Spirit. Ganito nangyari sa may babaeng ito. Pagdating niya, basta wala na siyang ginawa, kundi umiyak lang siya ng umiyak, without a word. Without a word. Pero hindi niya alam yung lahat ng actions niya, yun na pala ang pinakamagandang pangyayari sa buhay niya. Yun yung naging susi ng pagpasok niya sa kaharian ng Panginoon. Susi na nakamtan niya ang forgiveness ng langit. Declared by heaven, forgiven. Hindi katulad ng mga Pariseyo na ang tingin nila mataas sa sarili nila, akala nila they are righteous before God, pero hindi nila alam, outcast sila sa kingdom of God. Samantalang itong sinners, sa tingin ng mga madla, iyon yung tinanggap sa kingdom of God. So ang kingdom ng Panginoon, hindi by status. It is an attitude. Kaya nga ang beatitudes ay mga attitude, mga attributes, mga virtues, royal virtues na hinahanap ng Panginoon. Motivated by the Holy Spirit. Yun yung mga pumapasok sa kingdom niya. Kaya nga hindi po yan relihiyon. Amen? Ang born again is not a religion. It is a work of the Holy Spirit. Amen. Kaya nga, naalala niyo ang sinabi ng Panginoong Yesus sa Luke chapter 5, it is not those who are well who need a physician, but those who are sick. Yung mga taong alam niya na siya may sakit, alam niya na siya may makasalanan, yun ang mga pinapagaling ng Panginoon. Amen? Kaysa yung mga tao na walang pangangailangan sa repentance. Dito sa atin sa church, marami tayo rito. Mula sa matatanda, mga youth, hanggang mga bata. Ilan lang kaya sa atin ang nakasumpog ng ganung kalagayan na, Lord, makasalanan ako, Lord, I need you. Kaysa sa mga hindi nangangailangan ng repentance. Amen? Kung dadaan ng Panginoon sa atin, sisiya sa atin tayo ng Panginoon sa isa, sino kaya rito ang nakasumpong ng kaharian niya? Amen. So, tingnan natin yung mga katotohanan tungkol sa repentance. Mahalaga po ito mga kapatid. So nakita po natin yung katangian, talagang it is a pure work of the Holy Spirit. Unang-una, it is a prerequisite sa kingdom ng Panginoon. Walang repentance, walang kingdom. Lahat bababa. Lahat magbabow down. Lahat i-declare mo ang sarili mo as bankrupt, as sinner before God. That is the key to the kingdom of heaven. Kaya nga yan yung anong nanawagan ng Panginoon si John the Baptist, even si Jesus Christ sa Matthew chapter 4. Yan ang panawagan niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Tayo mga kapatid, gaano tayo kaseryoso na makapasok sa kingdom of God? Ikaw ba, sigurado ka ba talagang nakapasok ka na sa kingdom of God? Tanungin mo yan sa sarili mo mamaya pag nag-pray ka.
Kasi baka akala mo, porke nandito ka sa loob ng ICC, porke dumadalo ka, nakapasok ka na sa Kingdom of God. No. The Kingdom of God ay meron siyang mga katangian. Yun yung pinakita sa Beatitude. Una, poor in spirit. Pangalawa, those who mourn. Meron ka ba ng mga katangiang ito, kapatid? Amen pa ba? Magandang palaisipan po yan. Magandang palaisipan po yan. It's all gift of God. Hindi po yan galing sa atin. Naalala ko nga kasi yung minsan sa mga, naalala ko yung mga training minsan sa mga churches, kunyari praise and worship. Naalala ko yung isang young people, song leader, na tinitrain ng pastor nila na maging song leader. Ito yung bilin niya sa kanya hindi ko makalimutan yun Huwag kang hihinto hanggat hindi umiiyak yung mga tao. Tama ba yun o mali? Bakit? Ano ang mali doon? Kasi it is man's induced. Di ba? Parang tao lang nag-i-induce na umiyak siya. Manipulated ng kanta, manipulated ng music, manipulated ng ilaw. Minsan ginagawa pa nila, pinapatay pa nila ilaw Kailangan bang patayin yung ilaw? Kailangan bang mag-effort yung song leader o yung pastor? Ang goal nga ba talaga sa repentance yung paiyakin yung tao? Sino ba nagpapaiyak sa atin? Kung ikaw ay nagrepent ka because of music, ay delikado yan. Pero pag ikaw umiyak ka because of the prompting of the Holy Spirit, that is pure. Amen. Tayo, matagal na tayo magkakasama rito. Ilang taon na tayo. Hindi natin ginawa yon. Amen. Hindi natin ginawa yan. Ilang taon na ang ICC? 21 years na tayo. Kasi practice po yan talaga ng common na mga churches. Mayroong tinatawag na manipulation, yung changing ng mood. Andyan yung papatayin unti-unti ilaw, may isang ilaw lang doon. Tapos yung music, yung mga nakaabang na yung mga musician, kailangan ng music medyo talaga makabagbag damdamin. Tapos yung bayo ng pastor na Doon nga ba ang tao ay, yun nga ba talaga nakapag-lilid? Or just a plain preaching, a faithful preaching of the Word of God and the working of the Holy Spirit. Hindi ba mas tama yun? Kasi yun talaga ang nakapag-born again Yung plain, pure preaching of the Word of God. Plus, the work of the Holy Spirit. Ako, matagal na akong pastor. Ang dami ko nang nakitang mga tao na mahilig sa altar call. Minsan nga, magtataka ka na lang, linggo-linggo na lang, tuwing nagpapa-altar call, nandun siya lagi. Linggo-linggo, tuwing nagpapa-accept ng prayer, nandun siya lagi. Linggo-linggo na tumatanggap sa Panginoon. Hindi ba nakapagtataka na yon, mga kapatid? Amen. Kasi once na ang Holy Spirit nag-work na sa iyo, it is an habit na ng isang Kristiyano ang mag-repent. Amen? Pangalawa, na dapat ang tandaan, ang repentance is a gift of God. Hindi ito induced ng tao. Hindi ito produkto ng manipulations ng tao. Amen? Si God, gift niya yon. Alam niyo ba kung paano ang faith natin is gift of God? Gift din ang repentance. Gift niya rin yung ikaw ay makalakad, makapag-obey sa kanyang kalooban. They are all God's gift to us. Amen? Kaya nga, gaya ng sabi sa Acts chapter 11, and when they heard this, they quieted down and glorified God, saying, well then, God has granted to the Gentiles also the repentance that leads to life. Ginagrant ni God. It is a gift. Amen? Amen po ba?
Ang repentance is God's gift. Hindi to galing sa tao, hindi to galing sa sarili mo. Unless na si God ang mag-decide na ibigay niya ito sa'yo. 2 Timothy chapter 2. With gentleness, correcting those who are in opposition, that God may perhaps grant them repentance leading to the knowledge of the truth. That God may grant them repentance that leads to the truth. Amen? Yan po yung pangalawang dapat yung pagkatandaan tungkol po sa repentance. Pangatlo, it is the work of the Holy Spirit. Gaya po ng binigyan po natin ng diin kanina. Ito po yung sa Ezekiel 36 sinasabi ko po sa inyo. Ito po yung trabaho ng Panginoon. Then I will sprinkle clean water on you. Yan po yung regeneration eh. The washing of regeneration. Unless nahugasan tayo ng Panginoon, hindi tayo matatanggal sa ating mga karumihan. Amen? Ang Panginoon, I will sprinkle clean water on you and you will be clean and I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Yan po yung sa John chapter 3 verse 5. Unless a man be born by water and spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Yan po yun. Ezekiel 36. Moreover, yan po yung nangyayari during regeneration eh. Nililinisan ka ng Panginoon sa iyong karumihan. Lilinisin ka. Moreover, I will give you a new heart and a new spirit. Bagong espiritu. Bagong puso. Kaya maninibago ka sa taong bagong inoperahan ng Panginoon. Maninibago ka kasi ibang-iba talaga siya. Ibang-iba talaga. And I will remove the heart of stone from your flesh, and I will give you a heart of flesh. Then I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes. Yes, kailangan natin ng law upang tayo ay makalakad sa katuwiran ng Diyos. Pero unless ang Holy Spirit ang mag-empower sa atin, futile ang lahat ng efforts natin. Parang lang tayo yung mga Pariseyo na they keep the law by themselves, devoid of the Holy Spirit. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. So nakita niyo ang working ng Holy Spirit. Lahat yan. Yan ang trabaho niya sa atin. Amen. So finally, what is the goal of repentance? What is the goal of repentance? Restoration. Kayo ay pamilyar sa may parable na ito. Diba? Sa picture na yan. Anong picture yan? That is the parable of prodigal son. Kasi itong prodigal son na to, alam niyo naman yung kwento nito, kinuha niya yung kanyang mana, and then lumalis siya, nalustay niya, and then nung wala na siya, nalayaw na rin siya ng lahat ng taong kaibigan niya, and then namulubi na siya. To the extent na kinakain niya yung pagkain na ng baboy. And then doon sa may point na yon, na-realize niya. Alam mo yung realization, si God yun eh. Because we have no power to realize yung ating sinfulness unless na-convict tayo ng Holy Spirit. Na-realize niya, doon pa lamang sa puntong iyon na, buti pa sa bahay na aking ama. Yung mga servants, ang sasarap ng pagkain. Samantalang ako, grabe yung aking kadukhaan. Sabi niya, babalik ako sa aking ama. Actually, that is empowerment of the Holy Spirit eh. Babalik ako sa aking ama. Sasabihin ko sa kanya, di na ako karapat-dapat. Anak, gawin niya lang ako isa sa mga servants niya. Actually, yung nasa mind niya eh. And then pumunta siya doon. Actually, yun yung sinabi niya sa tatay niya. Kung ano yung tinuro ng Holy Spirit sa kanya doon. Pero makita mo, tignan mo, ito ang isa sa amazing thing. Yung reaction ng father. Di ba? Yung reaction ng father. Tatandaan niyo, may kuya pa ito. Yung kuya niya naiwan doon kasama ng father. So yung reaction ng God the Father, ito pinakita rito yung puso ng ating tatay toward the repentant brother or fallen brother. Malayo pa lamang nakita niya eh. Sabi niya, but while he was still a long way off, the father saw him and was filled
with compassion for him. Biruin mo, no? Tatay, kilala niya agad kahit ng itsura, nagrugit. Siyempre, yung damit niya, sira-sira na. Ang dumi-dumi niya na. Maaring pumayat siya. Wala na siyang pampagupit ng buhok niya. Hindi na siya yung kamukha ng anak na dati umalis na, gwapo. Nakaahit ang balbas. Ito, panigurado. Wala na to. Dumating talaga sa may kadukhaan niya. Pero na-recognize siya ng father eh. Ang layo pa lang, na nakita na siya. And then, tignan niyo yung reaction ng father. And the father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. Di ba, tayo, hindi tayo ganito eh. Maaaring ang tao, maghihintay pa yan ng litanya eh. I-confess mo muna yung mga kasalanan mo. Di ba? Tao ganyan mas malupit tayo kaysa Diyos eh. Gusto pa natin makita marami tayong gustong makita na i-admit ng taong nagkasala. Pero ang Father hindi ganyan eh. Niyakap niya, hinalikan niya, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worth to be called your son. And then, inintindi ba yun ng father? Yung litanya niya? Interested ba si father sa litanya ng tao? Hindi, no? Hindi niya pinansin eh. Basta ang nakita niya, bumalik yung anak niya, masaya na siya. Sabi niya, quick! Bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Di ba? Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. Oh, kita mo, grabe yung puso ng tatay. At pinakita pa yan, may parable of lost sheep, sa parable of lost coin. Ipinakita yung heart ng Father. Yung heart ng ating Panginoong Yesus. Kung paano hinahanap niya yung mga lost na mga tupa niya. At ang reason, ito, for this son of mine was dead and is alive again, and is alive again. He was lost and is found, so they began to celebrate. That is the reason for celebration. Why? Bakit ganito ka-importante ang event na ito kay God? Bakit mas mahalaga kay God ang panunumbalik ng anak niya kaysa yung pagbagsak? Hindi na nga interesado si God sa kwento. Paano niya nilustay yung kayamanan niya. Hindi na siya interested. Ano yung nasa mind ni God? Ito. Ano yung pinag-celebrate niya? Kasi yung anak niya namatay at muling nabuhay, what does it mean? Babalik na kasi siya doon sa original purpose ng Panginoon. Uupo na uli siya doon sa may position na kung saan siya inilagay ng Panginoon. Si God, alam niyo ba, sa may Bible kasi tinawag tayong treasures. Tawag sa atin, special jewels. Yun ang tawag ni God sa atin. Ganyan tayo tinitignan. Kaya, bumagsak man tayo, alam ng Diyos yung kahinaan natin. Pero ang mahalaga kay God yung pagbangon. Yung pagbalik mo doon sa may post na iniwan mo. At dito sa may kwentong ito yung mahalaga kay God. Yung makabalik uli yung anak niya doon sa kanyang posisyon. Kaya isinuot agad yung sandals, isinuot yung damit, yung singsing, ibinalik uli lahat ng kung ano yung sa kanya eh. Pinagdiwang. Actually, nag-jealous nga yung panganay eh. Di ba? Yung panganay, ang attitude nun parang tayo. Gusto natin marami pang seremonya na kailangan militanya pa, aminin niya yung ganto-ganto, saan niya nalustay yung mga gamit niya. Di ba? Ganon tayo eh. Pero si God, hindi siya concerned sa ganun. Concerned siya sa panunumbalik ng anak niya, sa restoration ng anak niya, para makabalik siya doon sa kanyang calling. Kasi mahalaga yung calling natin, mga kapatid. Sa atin, hindi natin panaintindihan ito kasi tayo, itong laman natin, hinubog ito ng kasalanan. Mas sanay tayo sa hatred kaysa love. Amen. Pero itong parable na ito, ipinapakita ng Panginoon kung ano ang puso ng tatay natin na sinasamba. This is the heart of the Father. Kaya ang repentance is a gift.
Ang repentance ay napakagandang regalo ng Diyos, hindi lamang sa makasalanang mundo, lalo na sa mga anak niya, na makapanumbalik. Kasi iba yung kwento nun yung sinner na tinawag ng Panginoon nagsisi. Iba rin yung kwento nung anak na nag-fall, na makabalik sa Panginoon. Bagamat parehas ang common denominator, yung repentance. Kasi ang nais talaga ni God, we're all called for His holy purposes. Nilagay niya tayo doon na para tayong mga diamante. Alam niyo yung high priest, pag pumupunta siya doon sa may temple, sa harapan ng Panginoon, suot-suot niya yung 12 rubies, yung 12 precious stones, representing the people of God. Isipin mo, ganun tayo sa harapan ng Diyos. Precious, kaya nga, doon sa New Jerusalem, foundation niya, puro mga precious stones. Hindi na lang nandoon sa breast ng high priest, nandoon na mismo, the very foundation ng buong Jerusalem, New Jerusalem. Yung lahat ng precious stones. Ganon tayo tinawag ng Panginoon. Napakataas ng calling ng Panginoon para sa ating lahat. Kaya kay God, mahalaga ang bawat kaluluwa. At ito'y maging lesson sa ating lahat, mga kapatid. Pag may kapatid tayo nag-fall, Huwag niyo silang pag-usapan. Huwag niyong dagdagan yung kwento. Hayaan niyo sa Panginoon pag-pray. Pag-pray natin sila na makabalik sa Panginoon. Gaano man ka-worse yung sitwasyon nila, nag-backslide man sila. Amen? Kahit na it seems wala nang pag-asa sa mata natin, kasi minsan tayo, we assess our brothers Wala nang hopeless na yun kasi bumalik na yun sa kasalanan. And who are we to judge? Na wala nang pag-asa yon. Si God ang nagkikwikan ng spirit Amen? Nakita ko yun. Ako, ilang beses ako nagkamali dyan. Noon nga, mayroong nga kapatid na talagang nahulog talaga sa may kasalanan, talagang nag-dive talaga sa drugs pa Akala ko talaga wala na. Sa akin talaga, parang wala na yun. Backslide na. Una nakita ko bumalik Di ba? Over and over again, nagkakamali tayo sa tinatawag na kasalanang prejudice. Kasalanan natin yan mga Kristiyano. Humuhusga kagad tayo na parang alam mo yung ending. Amen pa ba? Ganyan tayo, mga kapatid. Aminin po natin yan. Meron tayong kasalanang ganyan. Prejudices. Ang galing nating humatol. Amen? And besides, magaling tayo magkwento. May kwento kagad tayo. So yung repentance ay binigay ng Panginoon sa atin upang makapagsisi tayo. Whenever you realize yung sin mo, kapatid, meron yung mga time, di ba, na nag-iisa ka, and then bigla kang ni-remind ni God sa kasalanan mo. Even yung past, kneel down before God. Take that opportunity to kneel down. Kasi dinidil ka ni God sa area na yun. Amen? Kneel down before God. Kasi ang repentance, mga kapatid, is parang siyang precious jewels na regalo ni God sa iyo. Gamitin mo yan para manatili kang malinis sa harapan niya. Amen? Maganda yan, gamitin natin yan. It is a gift of God. Amen? Gusto ng Panginoon na ikaw, nagpa-function ka totally sa kanyang kingdom. Nagpa-function ka ayon sa kanyang pagkakatawag sa iyo. Yung nagbibigay ka ng brilliance. Kasi tatandaan mo, ang tingin ni God sa iyo ay precious stones. Ganun kakahalaga, kapatid, sa Panginoon. Treasure ka nga niya. Tawag niya siya, may treasure. Kumikinang ka sa Panginoon. So yung pagtigil ng kinang mo, kapag ikaw ay nag-fall sa kasalanan, hindi natutuwa si God doon. Gusto niya bumalik ka doon na magbigay ka uli ng brilliance. Amen po ba? Ganun natin tignan, kapatid. Mga kapatid, yung ating mga kapatid na nag-fall. Amen? Huwag nating dagdagan yung kwento. Huwag tayong mag-contribute sa nag-spread. Yung nag-spread No. Makabalik siya doon para muli siyang magningning sa harapan ng Panginoon. Tatandaan mo, kapatid, yung high priest, 12 precious stones representing the people of God.
Amen po ba? Buhat-buhat yun ng high priest ng ating Panginoong Yesus whenever He comes into the presence of God. Na sinabi ng Panginoon, hindi ko hahayaang mawala isa man sa kanila. John chapter 6. Precious tayo lahat sa Panginoon. Hindi lang ako ang precious, hindi lang ikaw ang precious, tayong lahat, we are precious in the sight of the Lord. Amen? So, purihin ang Panginoon. Kaya nga, lastly, itong sabi ng Panginoon, blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and may enter by the gates into the city. Whenever we repent, para mong nilalaban uli ang damit mo. Amen? Ibig sabihin, may damit ka na eh. Nilinisan ka ng Panginoon. Kaya lang minsan, nasusoil, no? Nagkakaroon ng dumi yung damit natin dahil sa ating mga kasalanan eh. Pero sabi ng Panginoon, mapalad yung taong naglalaban ng kanyang kasuotan. Amen? It is repentance. Amen? Just admit your, sabi nga sa may 1 John chapter 1, di ba? Kung kaya mong i-confess ang iyong kasalanan, He is faithful and just to forgive all your sins. Walang bayad eh. Amen? Yung pag-amin lang, yung pagpapakumbaba lang sa Panginoon, ilang hinahanap ng Panginoon. Kasi iyon yung tatandaan nyo, that is a very important virtue. Poor in spirit and those who mourn. Those are keys in entering God's kingdom. Amen? So, purihin ang Panginoon. So, tayo pong lahat, before we pray, tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin to sabay-sabay. And then, we will proceed to prayer. Be gracious to me, O God, according to your loving kindness, according to the greatness of your compassion. Blot out my transgressions. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before me. Against you, you only, I have sinned and done what is evil in your sight, so that you are justified when you speak and blameless when you judge. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin my mother conceived me. Behold, you desire truth in the innermost being, and in the hidden part you will make me know wisdom. Purify me with hyssop, and I shall be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. Make me to hear joy and gladness. Let the bones which you have broken rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and sustain me with a willing spirit. Let's pray. Panginoon, napakabuti mo, Panginoong Diyos, at napakasagana ng habag mo sa amin. Ikaw ang lahat na nag-initiate, O God, kung bakit kami nakapasok at nakalapit sa iyong banal na presensya. Bagamat kami ay mga makasalanan, hinango mo kami sa aming mga kadiliman, at kami ay tinuruan mong magpakababa sa iyong harapan to the point of repentance that leads to life. Ikaw ang gumawa nun, Panginoong Diyos. Hanggang sa kami ay nagpabilang sa iyong kaharian, tinanggap mo kami bilang sons and daughters of your kingdom. But Lord, many times and oftentimes, we fail. Madalas kaming mahulog sa kasalanan. And sometimes, O Lord, we justify our own sins. At Lord, madalas, O Lord, kami pa, Panginoon, ay nagmamalaki pa sa aming mga kasalanan. Kasi nga, ang tingin namin sa sarili namin, kami ay matuwid at ang iba ay makasalanan. Wala kaming pinag-iba sa mga Pariseyo, Panginoong Diyos. Kaya nga, Panginoon, napakasagana ng habag mo, sapagkat sa pamamagitan ng Holy Spirit na binigay mo sa amin, ay patuloy mong pinapakita ang tunay na kalalagayan ng aming puso. Tanging ikaw lang, O Lord, ang may kapangyarihang magsabi kung sino kami sa iyong harapan. Lord, iniilawan mo ang aming puso't isipan. Ipinapakita mo ang mga nakatagong kasalanan
na hindi namin halos nakikita at minsan immune na kami sa ganung mga kasalanan. Pero Lord, dahil sa napakasagana ng habag mo sa amin, inilawan mo ang aming nadidimlang puso. Pinalambot mo ang tumitigas na bahagi ng aming puso. At Lord, patuloy mo kaming tinuturuan na lumapit na may pakumbabaan sa iyong banal na presensya. Ama, salamat po. Kaya nga, Panginoon, ngayon ay natuto kaming magsisi sa aming mga kasalanan araw-araw at sa bawat saglit, O Lord, na pinaprompt mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo. Lord, repentance is your gift to us upang patuloy naming malabhan ang aming kasuotang lino na ibinagkaloob mo sa amin. Lord, thank you for your marvelous gift, the gift of repentance. Lord, salamat po. Nawa, Panginoon, turuan mo rin po kami na maging makatarungan tulad mo. Kapag meron kaming kapatid na nag-fall into sin, huwag kaming magre-rejoice tulad ng mundo. Bagkus, Panginoon, matuto kaming tumikom ang aming mga bibig at manalangin. Kung hindi man kayo makakatulong, O Lord God, sa kanyang restoration, Lord, turuan mo kaming manahimik at manalangin sa iyo, na kahit na sa pamamagitan ng panalangin, O Lord, ay makatulong kami sa restoration ng aming fallen brothers. Lord, ilayo po kami sa mga kasalanan na tulad ng mga prejudices, mga false judgment, O God, mga harsh statements na lumalabas sa aming mga bibig, mga condemning statements, O God, na hindi kalugod-lugod sa iyo. Bagkus, Panginoon, turuan mo kaming tularan ang iyong puso na hindi ka tumitingin sa pagbagsak, hindi ka interesado sa pagbagsak, kung hindi sa pagbangon ng iyong mga anak. Ama, nawa habang kami tumatanda, maging katulad kami ng iyong puso. Mahubog kami exactly sa iyong wangis. Mahabag ka po sa amin, Panginoon, sapagkat nais mo sa amin ang truth in our inward parts. Lord, bless us through your word, and we thank you, O God, sa iyong mercy na matuto kami sa gabing ito sa tulong ng banal na Espiritu Santo. And now, Father God, as we pray privately, may your ears be attentive to us, have mercy on us, and grant the petitions of your people. Father, hear us, O Lord. Tayo po'y manalangin, mga kapatid.